Carry mo yan! Yan ang ating mensahe kay Soto at kay Justin Brownlee na parehong nasa crossroads ng kanilang basketball career. Dribble at maganda gabi! Ano po, gintong medalya para sa Gilas Pilipinas! Yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Carry nyo yan, dahil maganda ang inyong motivation to excel, and it is a known fact na napakaraming sumusuporta sa inyong karera. At kahit anong mangyayari, mabaan man o hindi si Justin Brownlee, or makapaglaro man si Kai Soto sa NBA or hindi, ang importante ay nakapagbigay sila ng karangalan para sa Pilipinas. Officially, ay injured pa si Kai Soto, pero nagsimula na siyang mag-practice at ayon sa reports ay he is moving well at mukhang napakalapit na siyang maglalaro para sa Hiroshima Dragonflies. Lahat ng hard work ni Kai Soto ay para sa kanyang ultimate dream of playing in the NBA. Pero bago yan, ay nakasalalay ngayon sa Hiroshima Dragonflies ang kanyang NBA dream. While the Hiroshima Dragonflies needs Kai Soto para makuha ang championship sa Japan B-League, mas kailangan rin ni Kai Soto ang full support ng Hiroshima Dragonflies para matupad ang kanyang NBA dream. Unang-una ay kailangan ni Kai Soto ng consistent playing time. Pangalawa ay magkaroon siya ng magandang role na hindi limited on getting the rebounds and protecting the paint. Sana ay gawing offensive player si Kai Soto ng team dahil he has proven last year na kapag ginamit siya ng husto ay isa siyang legit scorer. Sa ganitong paraan ay maibalik ang confidence ni Kai Soto sa kanyang opensa. At obligasyon rin ni Kai Soto na suklian ang Hiroshima Dragonflies by giving them a championship. Pag ito'y nangyayari this season, ay walang duda na next year ay magiging hinog na si Kai Soto sa NBA. Kailangan lang niya ng confidence dahil the skills are there na at napakagaling na niya. He just needs to be given a chance. Kailangan ni Kai Soto ang isang season na paglalaro with a lot of playing time at tiwala sa coach. Yan ang kailangan niya and everything will follow. Kaya kailangan na talagang bigay todo na ang gagawin ni Kai Soto at mag-focus sa kanyang stint sa Hiroshima Dragonflies first bago niya isipin ang NBA. Ibigay na lahat ni Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies, and that is the only way na tataas muli ang kanyang NBA value. Dapat ay hindi bababa ang kanyang aggressiveness sa bawat laro dahil every time na aggressive si Kai Soto ay maganda ang nangyayari at nadadala niya ang kanyang team. Ito talaga ang dapat tutukan ni Kai Soto, ang kanyang aggressiveness. Ito kasi ang susi sa kanyang magandang laro. Siguro naman at this point of his career ay alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin upang magiging successful. In terms of talent kasi ay nandyan na lahat kay Kai Soto. He may not be a Victor Wembanyama or a Chet Holmgren, pero for sure, he has his own style and skills na pwedeng makinabangan ang mga NBA teams. Kaya dapat, ang unang tutukan ni Kai Soto ay ang kanyang aggressiveness. At kung magiging consistent na ang kanyang aggressiveness, ay siguradong bubulusok ang kanyang NBA dream.
sana ay mas lalo pang gaganda ang relationship ni Kai Sotto at ng Hiroshima Dragonflies, especially sa kanyang mga kakampi at sa kanyang head coach. Kung gaano man kahirap ang pagpasok ni Kai Sotto sa NBA, ay ganon rin kahirap ang hinaharap ngayon ni Justin Brownlee pagkatapos siyang mag-fail sa doping test sa Asian Games. Sa ngayon ay naghahanda na ang team ni Justin Brownlee sa kanilang apila upang bababa ang suspension at ang kanilang depensa ay part lang ito ng medication ni Justin Brownlee sa kanyang operation sa US na kung saan tinanggal ang bone spurs. Kulang lang siguro sa pag-iingat at sa kagustuhang mapadali ang healing ay nagkaroon si Justin Brownlee ng medication na bawal sa Asian Games na hindi naman bawal sa Amerika. Nag-iipon ngayon ng mga pertinent documents ang kampo ni Justin Brownlee kasama ang kanyang mga medical records, prescriptions, and certifications to prove na ginagamit niya ito for medical purposes at hindi upang magkaroon ng advantage pagdating ng Asian Games. And besides, he took it noong nasa Amerika pa siya. Kaya napakalaki ng chances na ang 2 years ban ay maibaba sa 3 months or even 1 month. Pero ang malaking question mark ngayon ay kung makakalaro pa ba si Justin Brownlee sa Gilas at sa PBA for Barangay Ginebra. Well, nakasalala yan sa duration ng suspension dahil kapag 3 months lang ay siguradong makakabalik pa si Justin Brownlee sa Gilas at sa Ginebra. Pero kung aabot sa 2 years, ay siguro ito na ang magiging katapusan ng basketball career ni Justin Brownlee. Let's face it, Justin Brownlee is not a spring chicken anymore at age 35. At kung mag-sit out siya ng 2 taon, ay siguro hindi na advisable ang isang 37 years old na import. Pero who knows? Alam niyo naman si Justin Brownlee, as he gets older ay lalong gumagaling. 2 fixtures ng Philippine basketball na merong kinakaharap na napakalaking challenge. And the best thing to do ay dapat ibigay natin ang ating walang kapantay na suporta para kina Kai Sotto and Justin Brownlee. They also need our prayers and hope that one day ay makikita nating maglararo muli si Justin Brownlee sa Gilas at si Kai Sotto na maglararo na sa NBA. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.